This is a work of fiction and is AI narrated for storytelling purposes. Names, characters, places, and events are products of the author's imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or real events is purely coincidental. Callum's point of view. May malamig na ihip ng hangin mula sa siwang ng bintana. Pero may mainit na bagay na nagbabadya sa balat ko. Dumilat ako ng marahan. Nasisilaw sa sinag ng araw na unti-unting gumagapang sa kisami. Mapusyaw ang liwanag. Yung tipong hindi ka pa rin ganap nagising pero ramdam mong bagong umaga na. Hinilot ko ng kaunti ang sentido ko. Medyo mabigat pa ang katawan ko at pagod. Pero hindi masama. Napalingon ako sa kanan. Nandun siya. Si Elian. Walang pang itaas. Nakatalikod sakin. Habang ang manipis na kumot ay nakadrape lang hanggang bewang niya. Mahinang humihinga. Tulog na tulog. At sa tanawin kong yon para akong huminto sa paghinga. Napatingin ako sa katawan ko. Wala ring saplot kundi yung parehong kumot na tumatakip sa amin. Gusto kong matawa. Gusto kong mapailing pero higit sa lahat. Gusto kong balikan lahat ng nangyari kagabi. Bigla itong bumalik sa utak ko. Yung titig niya. Yung pag-isang katawan namin. Yung kabob ng dibdib ko habang unti-unting nilalampasan ang hangganan naming dalawa. Yung kakaibang saya na para kaming sumabog ng sabay hindi lang sa katawan, kundi pati sa emosyon. Hindi na yon basta pisikal. Iba yon. Hindi yon basta-basta lang. Yon yung klase ng pagkakaangkin na punong-puno ng tiwala. Hinayaan niya akong angkinin ko siya kagabi. Ako ang kauna-unahang lalaking hinalikan. Hinawakan. Pinagkatiwalaan. At minahal niya sa ganung paraan. Napamura ako sa isipan dahil parang ako yung pinakamaswerte. Ako yung lalaking pinagbigyan niya. Ako yung lalaking kauna-unahang pumasok sa mundo niya. Kaya marahan akong tumagilid. At inilapat ang katawan ko sa kanya. Inilapat ko ang labi ko sa balikat niyang makinis at maputi. Marahang hinalikan yon. Parang panata. Parang pasasalamat. Gusto kong hawakan siya. Gusto kong ipadama na kahit tapos na yung gabi nandito pa rin ako. At hindi ako alis. Pero biglang may kakaiba akong naramdaman. Mainit. Hindi yung tipong galing lang sa kumot o katawan. Ibang init. Hindi normal. Napakunot ang noo ko. Elian. Mahina kong sabi. Tumingkayad ako. Pinatihaya siya ng marahan. At doon ko nakita ang bahagyang pamumula ng pisngi niya. Basa ng pawis ang noo niya. Kahit malamig ang kwarto. Inilapat ko ang likod ng kamay ko sa pisngi niya at mainit ito. Agad akong napamura dahil sa kaba. Elian, okay ka lang? Mahina kong sabi kay Elian. Gusto kong murahin ang sarili ko. Sa sobrang init ng katawan ko kagabi. Hindi ko na naisip ang hangganan niya. Di ko napansin kung pagod na ba siya. Kung nasasaktan ba siya habang may ginagawa kami. Dala ng init sa katawan. Ako lang ang naging mapusok. At hindi ko man lang siya nagtanong kung sobra na. Napadilat siya dahan-dahan. Marahang idinilat ang mga mata na parang mabigat. Pero imbes na magalit o magreklamo, ngumiti siya. Mahinang ngiti pero totoo. Kalum, nilalamig ako. Mahina niyang sabi sa akin. Parang piniga ang puso ko sa sinabi niya. Di na ako nagdalawang isip. Humiga ako sa tabi niya agad. Iniabot ang braso ko at iniakay siya doon. Pumwesto agad siya sa dibdib ko. Hinanap ang init ng katawan ko na parang gamot. Yinakap ko siya ng mahigpit. Pero maingat. Habang hinahaplos ko ang likod niyang pinagpapawisan. Kalum, masakit buong katawan ko. Mukhang di ako makakapasok ngayon. Di ko mababantayan yung office ni Miss De Vera. Mahinang sabi ni Elian. Napangiti ako. Pero sa likod ng ngating yon, may kirot. Nasaktan siya sa ginawa ko kagabi. Hindi ko sinadya pero ako yung dahilan. Sorry, Elian. Kasi nadala ako kagabi. Di ko na malayang sobra na pala yung ginagawa ko. Mahina kong sabi sa kanya pero totoo. Hinawakan niya ang labi ko. Tumingin siya sa akin. Mahina pero seryoso. Huwag ka mag-sorry, Callum. Ginusto naman natin to.
Mahina niyang sabi sabay ngiti. Sa 2 linyang yon, parang may yumakap pabalik sa puso ko. Pinawi niya lahat ng guilt na sinusubukan kong ikubli. Sigurado ka ba? Tanong ko pa rin sa kanya. Nararamdaman ko ang nararamdaman mo ngayon. Pasensya na, hindi ko na ulitin. Hindi na kita sasaktan. Mahina kong sabi kay Elian. Napangiti naman siya at sinabing, baka siguro dala rin ng pagod itong nararamdaman ko. Pero mas masaya ako. Kasi ikaw yung kasama ko. Gusto ko din naman yung nangyari. Gusto ko yung tayong dalawa. Mahina niyang sabi sa akin. Napapikit ako. Hinila ko siya palapit at pinasubsob sa dibdib ko. Ilang minuto kaming tahimik. Walang ibang tunog, kundi yung pagsasalubong ng mga hininga namin. At marahang pagtibok ng puso niya sa tapat ng tadyang ko. Hindi mo kailangang magtrabaho ngayon. Ako ang bahala. Magpahinga ka lang. Nandito lang ako. Di ako alis. Sabi ko kay Elian. Hindi ka ba mag-insayo ngayon? Baka pagalitan ka ni Sergeant Reyes. Alam mo naman yun. Sabi ni Elian. Hindi kita iiwan. Dito lang ako. Kahit pagalitan pa niya ako, wala akong pakialam. Ang gusto ko lang masigurado ay maging okay ka. Sabi ko sabay halik sa noo niya. Tumawa siya ng mahina. Pinisil ang dibdib ko at muling humiga sa bisig ko. At ako. Wala na akong mahihiling pa. Ito na yon. Ito na yung umagang hindi ko malilimutan. Yung gumising ako na siya ang katabi ko. Kahit may lagnat. Kahit pagod. Kahit masakit ang katawan niya. Siya pa rin ang pinili kong yakapin. At ako. Sa kanya pa rin ako magigising. Araw-araw. Henry's point of view. Tahimik ang paligid. Malamig ang hihip ng hangin mula sa bukas na bintana. Sa maliit na bahay na kinaroroonan namin ngayon. Nandito kami ni Minerva sa sala ng bahay ni Greg at Edna, ang mga magulang ni Elian. Simple lang ang paligid. May ilang kurtinang medyo punit-punit na sa may laylayan. Luma na rin ang sofa. May bahagyang gasgas ang lamesa. Pero maayos. At malinis. Kahit papaano ramdam mong pinaghirapan ang bawat sulok. Ramdam mo ang dignidad sa kabila ng kakulangan. Tahimik si Minerva sa tabi ko. Tahimik rin ang mag-asawang kaharap namin. Si Greg at Edna ay nasa harap namin. May tinimpla silang kape at inihandang tinapay para sa amin. At halatang naiilang. Hindi nila kailangan magsalita para ipakitang nahihiya sila sa presensya ko. Alam kong nararamdaman nila ang bigat ng kapangyarihang dala ko. Ang ranggo ko bilang general. Pero mayong araw na to, wala akong dalang uniforme. Nakapulo lang ako. Nakamaong. Wala akong dalang pangalan o badge sa dibdib ko. Ang tanging dala ko lang ay kalahating halaga ng perang ipinangako ko noon para sa anak nila, para kay Elian. Inilapag ko sa mesa ang envelope. Mabigat ito. Halatang may laman. 750,000. Kalahati pa lang yan sa 1.2 milyon na pinangako ko kay Elian. Kapag nakabalik na si Elian at si Callum, ibibigay ko ang natitira. Diretsong sabi ko sa mag-asawa na si Greg at Edna. Tahimik pa rin. Nagkatinginan lang si Greg at Edna. Halata ang kaba sa mga mata. Pagkatapos ng ilang saglit, si Edna ang unang nagsalita. Pasensya na po, General. Pero hindi po namin ito tatanggapin. Mahina niyang sabi sa akin. Nag-angat ako ng kilay. Hindi sa galit kundi sa pag-uusisa. Bakit hindi? Tanong ko sa kanila. Dahil hindi po para sa amin yan. Para sa anak namin yan. At gusto po naming siya mismo ang tumanggap niyan. Ayaw po naming pangunahan si Elian. Sabi naman ni Greg. Hindi ako agad sumagot. Tinitigan ko lang sila. Ramdam ko ang tibay ng paninindigan nila. Hindi ito galit. Hindi rin pagtanggi sa tulong kundi prinsipyo. Napatingin ako kay Minerva. Tumango siya. Na para bang sinasabing irespeto natin. Kaya ibinalik ko ang envelope sa bag ko. Hindi ko na pinilit. Dahil tama nga naman sila. May punto kayo. At saludo ako sa inyo dahil doon. Sabi ko kay Greg at Edna. Tumingin ako sa paligid. Tahimik. At nagsalita ako muli.
Nandito ako hindi lang para sa pera. Gusto ko sanang muling kunin si Elian bilang katuwang ni Callum. Sa trabaho. Sa bahay. Sa buhay. Siya lang ang tanging nagpapakalma sa anak ko. Siya lang ang taong nakakapagpababa ng init ng ulo ni Callum. Kaya kung maaari hihingin ko ang permiso nyo. Bilang magulang ni Elian. Sabi ko sa mag-asawang si Greg at Edna. Katuwang. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Greg sakin. Napakunot ang noo ni Edna. Pero hindi sa inis. Kundi parang hindi niya inaasahang marinig yon. Si Greg naman ay napatango. Tahimik lang. Pero gaya ng sinabi namin noon. Hindi namin hawak ang desisyon ng anak namin. Hindi na siya bata. Alam na niya kung anong gusto niya. Kung babalik siya sa inyo. Dapat siya ang magpasya. Hindi kami. Sabi naman ni Greg. Tumango ako. Naiintindihan ko. Pero gusto ko ipaalam sa inyo kung anong kayang ibigay namin kay Elian kapag bumalik siya sa amin. Bibigyan ko siya ng posisyon sa kumpanya. Hindi clerical. Hindi tagabuhat. Isang posisyong may dignidad. Kung gusto niyang bumalik sa pag-aaral para maging doctorate. May nakahandang scholarship para sa kanya. Kung gusto niyang tumira sa mas maayos na lugar. Libre ang pagtira niya sa kondo ni Callum. At kung may pangangailangan kayo. Kahit medical sagot ko na yon. Hindi dahil sa awa. Kundi dahil para na rin kay Elian. Pero isa lang kapalit nun. Yun ay ang pagsilbihan at samahan ni Elian si Callum sa lahat. Sabi ko kay Greg at Edna. Tahimik silang muli. Tila iniisip nila ang bigat ng bawat salitang binitawan ko. General, parang sobra naman ata yung offer nyo sa anak ko. Pero nais ko lang malaman nyo na napapagod din si Elian. May limitasyon ang bawat tao. At alam kong alam nyo yon. Sabi ni Greg ng diretso at may respeto. Hanggang sa muling nagsalita si Edna. General, kung maaari bigyan niyo po muna ng sapat na pahinga ang anak namin. Hindi po biro ang pinagdaanan niya. Hindi rin biro ang iniwan niya sa Camp Valesta. Sabi naman ni Edna. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Oho, tama kayo. Siguro nga kailangan niya munang magpahinga. Bago siya magdesisyon. Sabi ko kay Greg at Edna. At doon ko nakita ang mas malalim pang dahilan kung bakit hindi sila basta tumatanggap ng pera. Hindi sila nabibili. At higit pa roon kilala nila ang anak nila. Gusto nilang siya mismo ang pumili. At sa likod ng mata nila. Nakita ko ang pagod ang sakripisyo. Ang pinipigilang pag-aalala. Tumayo na ako. Maraming salamat sa oras niyo. At kung sakaling magbago ang takbo ng sitwasyon. Nandito lang ako. Sabi ko sa mag-asawa. Tumayo din sila at humarap sa akin. Nang akmang maglalakad na ako. Kinuha ko ang maliit na sobre. May pera pero di malaki. Pasasalamat sa pinag-usapan namin. Parang nagdalawang isip pa silang tanggapin ito kaya nagsalita na ako. Tanggapin nyo na. Maliit man pero alam kong makakatulong. Sabi ko kay Greg at Edna. Dahan-dahan itong tinanggap ni Greg sabay pasasalamat sa amin ni Minerva. Greg, Edna. Mauna na kami. Maraming salamat sa oras. Sabi ni Minerva. Maraming salamat din po. Lalo na sa tulong mo, General. Sabi ni Greg. Ngumiti ako at tuluyan kaming lumabas ng bahay nila. Madaming tao sa labas nakatingin sa amin. Hindi ko alam kung bakit. Pero masaya ako dahil tinanggap nila ang tulong ko. Sapat yon para makatulong kahit papaano. Hindi para bilhin ang desisyon nila. Hindi para bayaran ang respeto nila. Kundi para maibsan kahit kaunti ang bigat na dala nila bilang mga magulang. Elian's point of view. Masakit pa rin ang buong katawan ko. Hindi lang basta pagod. Parang may mabigat na humila sa buong kalamnan ko. At iniwan akong lantang gulay dito sa kama. Bawat paggalaw. Bawat pagbaling parang nagpapaalala ng gabi. Yung gabi namin ni Callum. Hindi ko inaasahang may mangyayari sa amin. Hindi ko akalaing may lalaking makakakuha sa akin ng buo. Na may taong sisira sa lahat ng mga pader na matagal kong itinayo. At yung taong yon ay walang iba kundi ang anak ng General. Si Callum. Pero kahit ano pa ang sakit na nararamdaman ko ngayon.
Kahit gaano pa kabigat ang katawan ko sa bawat hakbang. Alam kong hindi ko pagsisisihan ang nangyari kagabi. Dahil alam kong totoo si Callum. Sa lahat ng lalaki sa mundong to, siya lang yung hindi ako tinrato bilang laro. Siya lang yung nakatingin sa akin hindi bilang bakla. Hindi bilang lalaking malambot. Kundi bilang taong karapat-dapat mahalin. Dahan-dahan akong bumangon. Ni hindi ko na malayang nakatulog ako. Suot ko pa rin ang maluwag na shirt ni Callum. Dumidikit pa ang pabango sa damit na suot ko. Na di ko kailanman makakalimutan. Mas lalo akong nahirapang kumilos dahil sa sakit sa balakang at hita. Pero pinilit kong tumayo. Kailangan ko ng tubig. Kailangan kong makakita ng liwanag. Pero sa halip na lumabas, napunta ako sa harap ng salamin. Tumigil ako. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa nakita ko. Hindi ko agad nakilala ang sarili ko. Gulo-gulo ang buhok. May namuong pasa sa gilid ng labi pero di naman gaanong halata. May mapupulang marka sa leg. At hindi lang isa kundi parang marami. 3 mapupulang marka sa leg ko. Para akong minarkahan kagabi. Para bang sinadya niya talaga. Sinigurado niyang kahit anong suot ko. May matitirang alaalang pinagsaluhan namin ni Callum. Napakapit ako sa gilid ng mesa sa tabi. Nanghihina pa rin ako. Pero yung iniisip ko ngayon hindi na lang yung sakit sa katawan. Kundi yung sakit sa kalooban na baka pag nalaman to ng papa ko. Baka husgahan ako. Dahil sinuway ko yung mga sinabi niya sa akin. Ano na lang sasabihin niya kung malaman niyang wala na yung inosente niyang anak? Natuluyang nakuha ni Callum ang pagkatao ko. Lalo na si Ben. Ano ang sasabihin niya sa akin pag nalaman niyang bumigay ako kay Callum? Si Ben na una kong naging kakampi sa mundong to. Si Ben na unang nagtanggol sa akin. Anong sasabihin niya kung malaman niyang bumigay ako sa isang lalaking manliligaw pa lang? Na binigay ko ang katawan ko kay Callum. Na hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pero kahit anong tanong, kahit anong alinlangan ang pumapasok sa isip ko ngayon. Isang bagay ang malinaw. Hindi ako nagsisi sa nangyari. Kahit kailan. Kahit pa masakit. Kahit pa baka masira ang imahe ko sa ibang tao. Dahil kay Callum ko lang naranasan yung klase ng pagmamahal na hindi naglalagay ng kondisyon. Kay Callum lang ako tinanong kung handa na ba ako. Kung okay lang ba. Kung may masakit ba. Sa kanya lang ako lumambot. Hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa tiwala. Buong buo ko siyang pinapasok sa mundo ko. Sa katawan ko. At hindi niya yun sinayang. Napatingin ulit ako sa mapupulang marka sa leeg ko. Tanda ng pagmamahal niya. Tanda ng pag-angkin niya sa akin kagabi. Tanda na wala na ang pagiging inosente ko. Hindi ko na maibabalik yung dating ako. Pero hindi rin ako babalik pa. Dahil sa akin ngayon. Mas mahalaga kung sino na ako ngayon. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin habang suot pa rin ang shirt niya. Malaki ito. Bumabagsak sa balikat ko. Pero para bang yakap pa rin niya. Gusto ko sanang lumabas pero hindi ko kaya. Di ko maitago ang panlalambot ng tuhod ko. Lalo na't baka mapansin ng ibang kadete. Baka isipin nila kung ano nangyari. At mas lalo na si Miss De Vera. Kilala ko siya. Masyado siyang mabusisi. Matalas ang mata. Kaya umupo na lang ako sa gilid ng kama. Pilit pinapakalma ang sarili. Kailan ba matatapos tong hirap sa paglalakad? Mahina kong sabi sa sarili. Napabuntong hinina ako at tumayo muli. Mabagal. Kinuha ko ang benda mula sa lalagyan at humarap ulit sa salamin. Isa-isa kong tinakpan ang mga mapupulang marka na iniwan ni Callum sa katawan ko. Para akong nagtatakip ng sikreto. Pero sa loob-loob ko, isa itong patunay na mahal niya ako. Pagmamahal niyang di ko nakita kahit kanino. Uminom ako ng tubig at inilagay sa lababo yung baso. Babalik na sana ako sa kama ko kaso napansin ko yung higaan ni Callum. Ang gulo sobra. Dahilan para mainis ako. Para na namang may sumabog na granada sa kama niya. Napakakalat. Yung kumot halos nasa sahig na. Yung mga damit niya imbes na nasa basket ay nasa sahig na. Pati yung uniform niyang nakasampay ngayon ay nakabaluktot na sa may gilid. Para bang hindi niya dahan-dahang hinubad kundi hinagis. At yung bag niya. Bukas.
Yung sapatos niya nasa ilalim ng kama pero yung peres na sa may bandang lababo. May ballpen pa sa ilalim ng kama niya. Nakakabaliw. Nakakainis. Ang sakit sa mata. Napailing ako habang pinilit kong umupo. Ilang saglit din akong nanatili sa gilid ng kama bago ko kinuha yung pajama ko. Ang lamig. Pero mas malamig yung iniiwang pakiramdam niya sa kwartong to nang wala siya. Nasa na naman ba yung lalaking yun? 4:00 na ng hapon. Alam kong tapos na ang ensayo. Pero wala siya. Wala rin siya kanina habang may sakit ako. Hindi man lang ako ginising. Isinuot ko ang pajama ko. At pinilit ko ang katawan ko na kumilos ng normal. Ayoko namang makita nila akong paika-ika ako habang naglalakad. Lalo na kung si Callum ang hanapin ko. Nakakahiya naman. Pero kahit anong ituwid ko sa lakad ko, may kirot pa rin. Lumabas ako ng kwarto. At dumiretso sa opisina ni Miss De Vera. Pagdating ko, nakita ko agad siya nagpupunas ng mesa. May hawak na basahan. Abalang-abala. Pero pagkakita niya sa kinapatigil siya agad. "O Elian, okay ka na ba?" Tanong niya ni Miss De Vera. May halong pag-aalala sa boses niya. Ang sabi ni Callum, mataas daw lagnat mo kanina. Sabi pa ni Miss De Vera. Tumango lang ako. Okay na po. Nakaligo na rin ako. Medyo okay na katawan. Mukhang kaya ko nang pumasok bukas. Sagot ko kay Miss De Vera sabay ngiti. Mabuti yan. Kaya mamaya magpahinga ka ng maaga. Kung ginugulo ka ng kasama mo sa kwarto habang nagpapahinga ka, sabihin mo sa akin para maisumbong ko sa dad niya. Sabi ni Miss De Vera. Napatawa ako ng mahina at tumingin ulit sa kanya. Hindi ko na binanggit na gusto ko nang umupo sa upuan niya sa gilid. Dahil parang may nabugbog na parte ng katawan ko. Ayokong sabihin. Kaya iniba ko na ang usapan. Ma'am, nakita mo po si Callum? Tanong ko kay Miss De Vera. Nasa court siya. Dala niya yung bola dito sa office ko. Sabi ni Miss De Vera. Sige po. Salamat. Sabi ko saka ako lumabas. Tinahak ko ang daan papunta sa covered court. Dahan-dahan lang. Minsan tumitigil ako. Nilalabanan ang hapdi at sakit. Pero hindi ako umatras. Hindi na yon. Hindi habang ang gulo-gulo ng kama niya at ang linis ng konsensya niya. Pagpasok ko sa covered court, agad kong narinig ang drive ng bola. Tapos nakita ko si Callum. Naka-basketball uniform. Basang-basa ng pawis. Pero ang ayos pa ring tingnan. Naka-headband pa dahilan para makita ang pagiging gwapo niya. Nakapagtatakang kahit pawisan. Parang mas lalong humuhulma yung katawan niya. Mas lalong nakakainis na di ko alam. Napasampal ako sa sarili ko. At napasabi sa isipan. Huwag mong i-compliment yung lalaking yan, Elian. Dahil siya ang dahilan kaya di ka nakakalakad ng maayos. Tapos ngayon lumalandi ka na naman. Sabi ko sa isip ko. Napansin niya ako. Tumigil siya sa pag-shoot ng bola. At mumiti agad nang makita ako. Yung ngiting parang walang nangyari. Pero hindi ako mumiti. Tinapunan ko siya ng tingin na alam kong magpapaisip sa kanya kung anong mali. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan. Sabi ni Callum sa akin. Tumatawa pa habang lumalapit sa akin. Habang hawak ang bolang nakaipit sa bewang niya. Pero yung totoo, mukhang lalambot na naman ako sa hitsura niya. Ang gwapo niya talaga. Nakakatunaw. Pero syempre ako si Elian. Hindi ako magpapatalo sa hitsura niyang yan. Okay ka na ba? Wala na bang masakit sa'yo? Mga tanong niya sa akin. Hindi ko na sinagot. Hinampas ko siya sa braso at kinurot pa. Hindi man malakas pero sapat para mapaatras siya at matawa. Aba, masakit yun ah. Sinasaktan mo na naman ako. Reklamo niya sa akin. Yung kama mo parang dinaanan ng bagyo. Yung mga labahan mong damit? Nasa sahig. Yung bag mo? Bukas. Yung kinainan mo sa mesa. Iniwan mo lang hindi mo nilinisan. Ilang beses na ba kitang pinagsabihan, Callum? Ano ba gusto mo ako na naman maglilinis? Di ka ba naawa sa akin? Mga tanong ko kay Callum may halong inis. Nagkamot lang siya ng batok. Pero lumapit palalo.
Parang hindi alintana yung sermon ko. Sorry na. Magpapaliwanag ako, wag mo lang akong kuyugin. Buti sana kung hindi masakit yung kurot mo. Pero kahit masakit pipiliin pa rin kita. Di ako alis. Sabi niya sa akin sabay kindat. Napakagat ako sa loob ng pisngi ko. Ang lalim ng ngiti niya. Yung ngiti niya minsan sapat na para matunaw yung galit ko. Pero hindi ngayon. Hindi ako magpapautos sa ngiti niya. Pero bago tayo umuwi at utusan mo kong maglinis. Sabi niya sa akin. Agawin mo muna tong bola. Sabi ulit ni Kalum sa akin. Ha? Tanong ko sa kanya. Bigla siyang nagdribble ng bola sa harap ko. Umaarte pang parang challenge. Tapos sinikop ako sa tagiliran ng mahina. Kalum, sira ka ba? Therapist ako, di basketball player. Sabi ko sa kanya. Kaso nang asar pa siya. Umikot-ikot at patuloy akong sinisiko-siko. Dahilan para mainis pa ako lalo. Huwag kang uwi ha. Matulog ka sa labas. Sabi ko sabay lingon ko sa pinto. Kahit masakit maglakad kinaya ko na lang dahil sa lalaking yan. Napakatigas talaga ng ulo. Pero lalabas na sana ako. Nang biglang may braso na umakbay sa akin. Mabigat at pawisan. Matampuhin naman tong Elian na to. Sabi niya sa akin sabay halik sa pisngi ko. Inakbayan pa niya ako. Ramdam ko ang init at bigat ng braso niya. Kaso agad ko itong tinanggal. Tigilan mo nga ako. Pag may makakita sa akin edi lagot tayo. Sabi ko kay Kalum na may halong inis. Edi sabihan natin silang umalis. Sabi niya sa akin. Natawa naman siya habang papauwi kami. Pero kahit sinasaway ko siya, hindi ko rin maitatangging gusto ko pa ring manatili ron. Kahit masakit pa balakang ko. Kahit iniwan niya akong mag-isa kanina. Kahit pa ang gulo ng kama niya. Dahil kahit ilang beses ko siyang pagalitan. Kahit ilang beses ko siyang batukan sa kalat niya. Sa huli, siya pa rin yung lalaking tumanggap at nagmahal sa akin. Pasimple naman niyang hinawakan ang kamay ko habang naglalakad kami. Napatingin lang ako sa lalaking tinanggap ako ng buo. Lalaking may paninindigan at totoo. Nasa loob na kami ng kwarto. At sa wakas, medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Tahimik si Kalum habang nagliligpit ng mga gamit niya. Isang bagay na bihira kong makita. Napansin kong seryoso siyang inaayos yung mga damit na kanina lang ay parang hinagis lang kung saan-saan. Tahimik lang ako habang nakaupo sa gilid ng kama. Pinapanood siya. Paminsan-minsan. Tinuturo ko yung ibang kalat. Yung brief mo nasa ilalim ng kama. Sabi ko sabay turo sa ilalim ng kama niya. Sa katong medyas mo, Kalum. Ang kalat mo talaga. Nakailang sabi na ako sa'yo pero nandito pa rin tayo. Sabi ko kay Kalum may halong inis. Nagmamadali kasi ako kanina baka umulan. Sayang outfit ko pang basketball. Sabi niya sa akin habang pinupulot ang mga kalat. Inayos naman niya yung sapatos niyang magkahiwalay. Pati yung bag niyang bukas isinara at nilinisan ang kama. Napapailing siya habang napapangiti. Pero wala akong natatanggap na reklamo. Tahimik lang niyang nililigpit lahat ng yon. Parang ngayon lang siya nahiya sa sarili niyang kalat. Pagkatapos ng ilang minuto nilapitan niya ako. Hindi siya nagsalita. Maging ako ay hindi rin. Basta lumapit lang siya at marahang hinalikan ang noo ko. Isang halik na walang halong pagnanasa. Kundi pagmamahal malamig sa pakiramdam. Pero mainit sa puso. Napalunok ako. Ramdam ko ang biglang pagtibok ng puso ko. Para bang sa simpleng halik na yon. Pinawi niya lahat ng sakit ng katawan ko. Pati na rin yung tahimik kong tanong kung totoo ba siya sa akin. Kaya napayakap ako. Mahigpit. Hindi ko na pinigilan. Yinakap niya din ako. Parang sinasabi ng mga yakap namin na nandito lang ako. Sumandal kami sa kama. Dahan-dahan lang. Parang sabay huminga. Hindi ko alam kung bakit. Pero sa puntong ito, pakiramdam ko iisa ang tibok ng puso namin. Iisa din ang hininga. Tahimik ang buong paligid. Pero ang loob ko, parang mainay sa dami ng emosyon. Hinawakan niya ang kamay ko. Sinalubong ko rin iyon. Mahigpit. Parang ayokong pakawalan. Saglit lang siyang tumingin sa akin bago niya marahang hinalikan ang labi ko. Saglit lang.
Wala pang ilang segundo pero dama ko. Hindi lang sa balat, kundi sa puso. Ramdam ko kung gaano siya naging totoo sa akin. Pagkatapos nun, nagsalita siya. Mahina lang ang boses niya. Parang ayaw sirain ang katahimikan sa pagitan namin. Elian, sorry kagabi kung naging intense ako. Alam kong nasaktan ka. Hindi ko sinasadya. Nadala lang ako sa sariling init ng katawan ko. Pero hindi ko yon pinagsisisihan dahil alam kong mahal kita. Mahinang sabi ni Callum. Napakagat ako sa labi ko. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng nararamdaman kong hindi ko alam kung paano bibitawan. Gusto ko lang malaman mo. Hindi katawan mo ang habol ko sa'yo. Ayokong isipin mong ganun lang itong panliligaw ko. Gusto kitang ipaglaban. Gusto kitang alagaan. Gusto kong iparamdam sa'yo na hindi mo kailangang matakot magmahal. Dahil ako mismo totoo ang nararamdaman ko. Sabi ni Callum sa'kin. Tahimik lang ako. Nakatitig lang sa kanya. Hayaan mong mahalin kita, Elian. Hindi lang dito sa kwarto. Hindi lang kapag mag-isa tayo. Kahit nasa labas. Kahit sa maraming tao. Kahit bawal. Mahal pa rin kita. At sigurado ako hindi na to magbabago. Mahinang sabi ni Callum. Napapikit ako. Sa tagal ng panahon. Ngayon lang may nagsabi sa akin ng ganito. Na walang kasamang takot. Walang pag-aalinlangan. Hindi mo kailangang maging perpekto, Elian. Kasi sa akin sapat ka na. Sa'yo ko nakita kung anong hitsura ng tahanan. Kahit saan tayo dalhin ng mundo. Basta kasama kita panatag ako. Mahinang sabi ni Callum sa'kin. Niyakap ko na lang siya ulit. Mahigpit. Parang mas mahigpit pa sa kanina. Wala kang kailangan bawin, Callum. Wala kang kailangang pagbayaran. Kasi habang totoo ka sa akin, mananatili akong sayo. Mahina kong sabi kay Callum. At doon kami nakahiga. Magkayakap. Habang ang labas ay tahimik. Pero ang loob ng kwarto namin ay puno ng pagmamahalan na hindi na kayang itago kahit ng katahimikan. Hayaan mong ipadama ko sayo na di ka nag-isa. Kasama mo ko. Kasama mo ang puso kong hinahanap-hanap ang pangalan mo. Sabi ni Callum sabay halik sakin. At dito po nagtatapos ang chapter 19. Maraming salamat po sa pakikinig at pagsubaybay sa kwento. Maraming salamat po.